Treasure hunting weekend mga katiats, merong napakagandang marker dito pala. Sa likuran ng kanilang bahay ay meron silang hinukay at nakita ko tuka ng ibon. Ulo ng ibon ito na marker malaki. At kapag mga ibon ay pwedeng Sumatran eagle. Ang Sumatran eagle ay simbolo yan ng Sumatran gold bars galing sa Sumatra na dinala dito ng mga Hapon at ibinaon. Yung Sumatran gold bars, merong mga marka pa yan na Sumatra kaya tinatawag na Sumatran gold bars. Pero hindi gaanong marami yan. Ang Sumatran gold bars ay limitado lang yan ang dami kasi galing pa yan sa Sumatra sa mga bangko ng Sumatra kaya merong marka na Sumatran gold bars. At karamihan ng Japanese gold bars, yung mga tinunaw na ay wala na itong marka. Mga duri bars, hindi pa refine, basta lamang napurman nila na kwadrado. Yun, kasi i-refine pa yun, pag refine na, tsaka nila markahan ng halimbawa Emperor Seal. Pero kapag duri bars, ang duri bars ay hindi pa gaanong makinis, rough ang pagkahulma nito. Okay, so ito. Kaya pala na-detect ito ng kanilang manual locator kasi ang mga bato dito ay grabe ang iron content. Marami ang iron content ng bato diyan. Kaya diyan nag-ikot ang kanilang umiikot sa harapan ng tuka ang kanilang locator. Pero kung tingnan natin ay yung mga bato ay natural na nandyan sa layer na yan. Nahukay nila sa mga nasa 3 meters. Nakuha nila yung makikintab na mga bato. Makikita mo yung parang silver, iron content. Kaya malakas ang detection ng mga manual na gamit dyan. Ngayon ang sikreto niyang ulo na yan, ang tuka na yan ng ibon. Meron siyang mata magkabilaan, manipis nga lang. Ayan o, merong mata sa kanan, meron din sa kaliwa. At matulis na matulis yung tuka niya, kaya pwedeng agila ito. Pwedeng Sumatran gold bars. Klarong-klaro yung mata sa kaliwa. Ngayon, ang tinitingnan yan, ang tinuturo ng kanyang tuka, yun ang direksyon ng Sumatran eagle. Kaya kahit walang gamit na scanner or detector, ay pag makakita kayo ng ganyan na ulo na malaki ng ibon, sundan lang yung tuka, yun ang pointer niya. At kadalasan ng distansya niyan ay 579, kung hindi 5 meters, test dig naman sa 7, at din panghuli 9 meters. Align lang sa tuka. Yun, ayon sa nakakuha niyan. Sa nakakuha ng Sumatran gold bars na gamit ang Sumatran eagle na marker na kagaya nito. Kaya kahit walang scanner mga katiits, try nyo lang yung formula natin na 5 meters, 7 meters, 9 meters. Galing sa bato na hugis ulo ng ibon. Mamaya atin i-detect doon sa unahan ito. Okay, kaya malakas talaga ang ikot dyan ng mga locator, kahit mga Japan, dowsing, ikis talaga dyan kasi napaka ang bato na nahukay nila yun yung mga basag dyan na bato. Malaki ang content ng iron. Kaya kapag ganyan, hindi na yan madadala pa ng anti-decoy. Kapag mineralized soil, ay mag-detect talaga ang kagamitan. Pati na rin ang scanner, pupulad yan. Kaya nga lang, dito sa Proton Elic ay merong value na ibibigay. Dito ang value dito ay nasa 370 to 400 ito sa harapan. Kaya hindi pa rin siya
matatawag na precious. Hindi pa rin siya gold bars, hindi pa rin siya white metals. Okay, kaya hindi tayo mag-recommend ay pagpatuloy yung hukay dito. Kasi hahanapin natin doon sa unahan ang mas mataas pa na reading sa 400. At kapag merong ganun, doon na maghukay. Kasi kahit sa analysis lang ay wala dyan sa harapan ng ibon. Nasa unahan talaga yan kasi medyo nakatingin siya sa unahan. Maliban kung nakayuko yan na yung tuka niya ay nakaturo sa harapan, pwedeng sa harapan. Pero yan kung tingnan natin kanina, yung tuka niya ay nakaano talaga doon, nakaturo sa malayo. Kaya yun ang sundan natin. Ito, so dito yan sa may punong mangga. Ito pala yung na-detect natin noong last video ay dito pa rin pala na area nagtuturo. Kaya ito malamang na dito talaga ibinaon. Nung unang pag-detect natin yung nakaraang video ay hindi namin nakikita pa yung marker doon na meron palang ibon. Kaya ngayon sure na tayo na meron talagang dapat hukayin dito sa distansya na 7 or 9 meters doon sa may mangga. Okay, so replenish muna tayo, replenish. Kasi napakainit, mahi-heat stroke tayo. Kaya inom muna tayo ng buko. Ngayon ang puntahan namin pangalawa ay yung pangalawang hinukay nila na tunnel. Ito sa may lumang bahay. Nagiba na yan. Meron din silang tunnel dyan. At yan ang atin tingnan ang laman. Kung malaki ba. Ito remnants na ibig sabihin may tao dito noon na nakatira kasi nandun yung mahal yun ng klaseng na gabi. Meron akong nabiling ganon na pula, 300 pesos yung maliit lang. Okay, kaya ito umpisahan na natin. Kung hindi kasi ito ma-scan, magpatuloy pa rin sila sa paghukay dyan. Kaya tama ang desisyon ng Katiats na patingnan sa atin para malaman nila kung saan yung malaking reading. Yun ang pwede nilang ipagpatuloy kahit na hindi umabot sa rating ng precious metal. Basta yun ang pinakamalaki sa tatlong lugar dyan. Kung saan yung malaki, yun na lang ipagpatuloy. Pero recommended ko yung may ibon na tuka. Kasi yun lang ang lugar na mayroong marker. At itong iba ay wala na. Na-detect lang ito using manual. Kaya yung tuka, yung ulo ng ibon, yun ang number 1 na recommended ko na ipagpatuloy. Kasi meron siyang 400 plus reading. Mataas-taas na rin yun sa mga mineralized soil. Pwede rin kasi na binuhusan ng espalto, ng alkitran ang kahon ng ginto, kaya humina ang signal. Pwedeng ganyan din. Importante nandun yung marka, yung marker na ulo ng ibon. Ito naman, ito yung pinagbasihan nila na naghukay sila doon sa may sira na bahay, yung lumang sirang bahay. Meron silang nakita dito na marka. Ayan, merong dalawang guhit at saka parang ilong. Okay, pero walang arrow na doon nagtuturo sa pinaghukayan. Yun lang ang na-detect ng kanilang manual ni Katiats, kaya doon sila naghukay.
Ayon sa sa ratio 100 detection, isa diyan ang totoo. Isa ang mahukay nyo. Kapag mga manual na gamit, kagaya ng locator na manual, dowsing at pendulum, ang ganyang mga kagamitan, sa 100 na tinesting nyo, isa ang tatamaan. Yun ang ayon sa survey ng mga treasure hunters. Kaya makakatama din ang mga manual. Kaya nga lang ay walang pinapatawad ang manual na gamit. Kahit mga magnetic rocks, mineralized rock, mineralized soil, mag-detect talaga siya. Kaya kailangan pa rin yan ng analysis. Kahit sa scanner, kailangan pa rin ng analysis. Okay, so time for us to go. Maraming salamat mga katiyats. Nagbaon kami ng buko kasi napakainit ng panahon. Hanggang sa muli, God bless us all. Ingat kayong lahat.